Okay, magandang araw mga kaparmer. Nga pala mga kaparmer, ngayon may isi-share ako sa inyo tungkol dito sa yan, kung nakikita nyo yan mga kaparmer, hindi yan lupa kundi ipot yan ng manok. Gagamitin natin yan dito sa ating pagtataniman ng ampalaya. Yan, may mga round plot na naka-ready. Yan, nabubungkal na yan pero dudurugin pa kasi natin yan, ipupulverize, tapos may ilalagay pa tayo dyan na humus. Pero maliban dyan, itong ipot, kulang kasi itong ipot natin mga kaparmer, pero ang gagawin natin dito is i-ferment natin to para magiging humus siya, at saka readily food na sa pag mga tanim natin. Ready na siyang mapakinabangan. Ang gagawin natin dito kasi kunti lang, isang sako lang tong ipot natin. Ipi-ferment natin to, pero yung pag-ferment ko nito mga kaparmer is iba, kasi tubig ang gagamitin natin at saka yung bioenzyme. Ang gagawin natin is 2 drum kasi ito. Hatiin ko ito, ang kalahati dyan sa kabila, tapos lalagyan natin ng tubig, kahit kalahati lang muna ng drum, para mas yung magagalaw na malaki-laki yung magagalawan ng mga microbes na magde-decompose. Kakainin kasi nila yan, tapos yung pagkakain nila yan magiging ipot ng mga microorganisms, magiging humus na yun siya. Kahatiin natin to, ang kalahati nito dito sa kabilang drum, lagyan natin ng tubig, kahit mga kulang-kulang kalahati nitong drum. Then lagyan natin ng kahit okay lang kahit isang kutsara, pwedeng kalahating kutsara lang din ng bioenzyme ilalagay sa bawat drum. Pwede rin isang kutsara bawat drum. Ang importante mayroon malalagay dyan ng mga microbial na magde-decompose, mga mikrobyo na magde-decompose ng ipot. Kasi yung ipot mga kaparmer, hindi yan siya magiging kapakipakinabang ng ating tanim kung hindi yan mapaprocess. Pag ilalagay natin yan dyan sa lupa, may mga mikrobyo dyan sa lupa na silang magpaprocess para magiging pagkain ng ating tanim. Pagkatapos nito, mga around 10 to 14 days, pwede naman natin to dadagdagan ng tubig, pupunuin natin bago natin i-apply. Pagkatapos natin ipaghalo-halo para magiging pangalan nito, ma-dissolve ng husto yung ipot, mahalo sa tubig. Tapos bibilangin natin to lahat kung ilang plat mayroon tayo. Kung halimbawa nasa 100 na plat, tapos itong 2 drum 400 liters to, so bawat plat buhusan natin ng tag-4 na litro na itong natin fermented na ipot. Ganon lang. Mamaya pag may oras, hatiin ko na to dito sa kabila, yung kalahati nito, tapos yung kalahati dito rin, tapos lagyan ng tubig. Ito to siya, matagal na tong tubig dito na naka-imbak, pero tiningnan ko okay na to, wala tong chemical, kasi naglulumot ang tubig, wala tong fungicide, kasi humus ang nilagay nito, huli, at saka may abono. Katapos nilagyan ng tubig pang dilig, yun lang. So wala tong fungicide, at saka yung drum na to hindi pa to nagamitan ng fungicide. Itong dito nagamitan na to ng fungicide, pero nahugasan to ng husto, at saka contact lang naman yun na fungicide, yung bananil. Matagal na rin panahon, ilang na, mga 8 buwan na, matagal na hindi nagamitan. Okay, yun lang mga kaparmer.
Tapos i-update ko lang din to sa inyo pag na ano na napoprocess na natin hanggat yung resulta.